Mga kababayan, ito pong mga 18 na mga security ni Saldico at iba pa. May mga affidavit po ito sila. Nabasa ko po yung ilang affidavit nila. Ang ibig sabihin po, hindi naman po mag-affidavit ang tao na ang laki naman ng risk niya kung siya ilalabas. Ito mga taong ito, wala naman po silang makukuha sa labas nila. Ang gusto lang nila ay maisiwalat na itong korupsyon na ito. At siyempre yung iba sa kanila, sobra ng konsensya, di ba? Hindi naman ito, sabihin mo, fake ito, kasi may mga affidavit ito eh. O sabihin mo, attorney, nag-affidavit din yung sinungaling eh. Pero may notaryong nakapirma dun eh. May mga kamag-anak ito mga taong ito, hindi naman ito mayayaman. Kung habulin sila, at nangyari kay Gutesa, nasaan na ba si Gutesa? Paglabas ni Gutesa, biglang nawala si Gutesa? Nasaan na? Binayaran ba si Gutesa para itago siya? Tinakot ba ang mga pamilya nila? Kaya nawala si Gutesa? Pero this is the same testimony noon ni Gutesa doon sa Senado. At saka, kahit wala si Gutesa, nandun na yun sa record ng Senado. That is already official records and he took an oath there. He took an oath there. That means na that is already admissible. Kahit wala si Gutesa, itong 18 na ito ay nagpapatunay na corroborated ang sinabi ni Gutesa noon na naghatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes at sa bahay ni BBM doon din sa Forbes. At yan ay siyempre corroborated niya ang sinabi ni Saldico sa kanyang part 1, 2, 3 na nilabas na video na nagpahatid siya ng 25 billion pesos kay BBM. Share ni BBM sa insertion ng 100 billion. Kung babalikan natin, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion na yan na insertion, pahabol yun. At i-connect natin yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na nandun siya nung sinabi ni BBM kay Martin Romualdez na kinuha nyo na lahat, wala nang natira sa akin. So, nung na-realize ni BBM na, noonaan ako ng mga ito, ako wala. Nagpa-insertion siya ng 100 billion at tinanong ni Saldico si Secretary Amina na kay Presidente ba talaga ito? Sabi ng Secretary of the Budget, siyempre, yan ang utos niya eh. Ikaw ba kung si Saldico ka, hindi ka maniniwala sa Secretary of the Budget mismo? Na alter ego ng Presidente when it comes to the budget? Sinabi niya, insert mo dyan, idagdag mo dyan ang 100 billion niya. Pati yung dalawang undersecretary, and I think ang isa doon, si Yusek Bersamin, na tinutukoy na nagtitext sila ni BBM ng kanyang kapirahan na kickback, tinanong pa ni Saldico. Kaya kinausap siya ng dalawang undersecretary na yan ni BBM. Kaya niya tinanong si Budget Secretary Amina. At nung tinanong niya si Martin Luther King Romualdez, sinabi sa kanya, what the President wants, the President gets. Yun. Di ba Inglesero yan si Martin Luther? Yan. So, ang sinasabi ni Saldi, maniniwala ba kayo o hindi? Ako, at this point, naniniwala na talaga ako. Kasi hindi lang nakukonek ko yung mga sinabi ni Toby, sinabi ni Amina sa kanya. Ngayon, yung mga text ni Yusek Bersamin lumabas na. At di ba, di-disclose yun ni Congressman Erice ng Caloocan na Liberal Party. At ngayon, at biglang nagtago si Martin Romualdez.
You know, ladies and gentlemen of the jury, flight is an indication of guilt. Biglang nawala si Martin, oh. Nag-diet. Pagbalik ni Martin Romualdez, di mo na makilala sa kapayat, no? Grabe pala yung bilyong-bilyong perang kickback, nakakapayat pala yun. Kaya pala pataba lang tayo ng pataba. Nakakahiya, nakakainis. Alam mo, tinatawa ko lang, pero parang gusto ko ng minsan, ang sakit na sa puso itong galit ko sa inyo mga magnanakaw kayo eh. Kaya tinatanong ako ni Karen Davila, bakit daw ako laging galit? Di ka ba naman magagalit sa mga itong mga animal na ito? Kapobre na ng mga tao, Pilipino. More than half ang gutom. 260,000 walang trabaho as of December ayon sa Philippine Statistics Authority. Yung pala, bilyong-bilyon, trilyon piso ng mga kickback nila dyan sa DPWH projects. At bakit dyan si Undersecretary Bernardo hanggang ngayon hindi yan nakukulong? Abay, kung state witness siya, kasama siya dapat sa nahahabla. At kung nahahabla siya, dapat talagang inaresto din siya. Bakit wala ako nabalitaan na itong Yusek Bernardo ay inaresto? Bigla na lang NBI versus Revilla et al. Kasama si Bernardo, pero hindi natin alam nasaan si Bernardo. Ilabas yun si Bernardo. NBI, ilabas nyo si Bernardo. I-video nyo ng live. Nasaan na si Yusek Bernardo? Dahil yan ang sabi nyo state witness nyo eh. Pero dinidistract nyo lang kami. Kaya may impeachment, may ganito, may punta siya sa Naga, may punta siya sa Negros Occidental si BBM, mamimigay ng 1 billion na pera naman natin yan. Dinidistract lang tayo mga kababayan. Dahil ang totoo, ninakaw nila sa kakikbakan nila, estimate 1.9 trillion. Ang Pilipinas, napakapobre po natin. We are a poor country. Ang sabi nga, di ba, ni Cora Guidote, isang guest natin nung karaan sa TV, pagkakasyahin, magkakasya naman sana na walang deficit ang budget kung wala sana ang leakage na tinatawag sa korupsyon. I-estimate natin dyan, 30% sa korupsyon eh. Tingnan nyo mga kababayan. Dyan sa DPWH budget lang, estimate nyo magkano bang budget nila ngayon to 2025? Mag-times kayo ng 0.30. Yan yung estimate na nakaw. Yan ang estimate na leakage ang sinasabi. Kaya naman, salutatorya na tayo ngayon sa mga most corrupt countries in Asia. Sabi naman ni BBM, okay lang yan, hindi pa naman tayo ang the most corrupt. Hindi naman tayo daw ang valedictorian. Okay ka lang dyan, BBM. Okay ka lang dyan kasi sarap ng buhay mo, no? Gigising ka lang kung kailan mo gustong gumising, kami, yung mga bata dito, gigising alas 3 ng umaga para makapaghanda na at makapagpila na sa bus. Kaya maglakad na lang pag save ng pera sa tricycle yung mga bata. Okay ka lang dyan, BBM. Kasi 3 taon ka na ng kaw. Tapos ngayon, ikaw pang hero. Ito, ebidensya ito Ebidensya ito. Tingnan natin ulit yung isang clip dyan ng sinasabi ng mga 18 na security na dating Marines at Navy. Pakinggan nito mga kababayan. Nakakagalit, Nakakagalit. Kawawa na talagang Pilipinas. May 2 taon pa tayo kay Bongbong.